Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Tira Brigada! Alright, 8:07 in the morning mga kabrigada. Tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa ating programa. Tira Brigada! At sa mga oras na ito mga kabrigada, kahit walang pasok, aba, yung ating mga chikiting huwag kakalimutan ang kanilang Yummy Vet Drops at Yummy Vet Syrup. Para sa ating mga chikiting, kanila huyang multivitamins. Once a day din lang naman yan ha, para tuloy-tuloy ang pagiging bibo, may pagtangkad, may ganang kumain ng ating mga chikiting. Mga kabrigada ha, yung ating Yummy Vet Drops at Yummy Vet Syrup, available din ho yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Pwede ho yan sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, sa lahat ng sakay ng Carl Andre Drugstore. Mga kabrigada, sa mga lokal na butika sa inyong mga lugar. At syempre sa ating brigadang mobile app, meron ho tayo niyan ha, Yummy Vet Drops at Yummy Vet Syrup. Aba, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now! Tira Brigada! Yan, dumako na tayo mga kabrigada sa ating legal na usapan. At narinig ho, kasama natin, syempre naman, mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter, si Attorney Karil Balbuena. And Attorney Karil, good morning! Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, at pansamantala, si Attorney Karil muna ang ating makakasama ngayon. Attorney Benjan and Attorney Alan, nasaan kayo? Ay, si Attorney Easy pa lang naririnig. Ayan, Attorney Easy, good morning! Ayan, mga kabrigada ha. Kompleto ho, kompletos recados tayo din ngayon. Si Attorney Easy at si Attorney Karil. Maraming salamat po sa pagtungo at mga kabrigada, maraming salamat ho sa IBP Batangas Chapter. Kompletong-kompleto ho tayo rin at naririnig na nga, Yahoo! Nakahabol na mga kabrigada. Pero sandali lang ha. Medyo kakalma lang ng kaunti. Alright? Kakalma lang. Kakalma lang. Si Brigada Mel Balino. Alright, Attorney Karil and Attorney Easy. Sige po, bati po muna tayo. Sa mga oras na rin. Good morning po sa ating mga taga-pakinig. Lalo na po sa aming presidente sa IBP Batangas, si Attorney Dindo Atienza po. Ayan. Salamat po, Attorney Easy, Attorney Karil. Kaya ikaw naman po ang iyong pagbati. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po ang ating mga tagapakinig ngayong umaga. At sana po ay meron kayong mapulot sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Iyon, marami tayong mapupulot ha, mga kabrigada ha. Kaya antabay lang tayo, mahalagang may alam, mahalagang may impormasyon lalo na sa ating batas. Tira Brigada! Alright, panimula po muna tayo, Attorney Easy, Attorney Karil. Ano ba ang ibig sabihin ng donation between spouses? Sige po. So, donation between spouses, kung tatagalugin po natin ito, ay donasyon sa pagitan ng mag-asawa. So, sa ilalim po ng batas, ito ay pagbibigay ng ari-arian ng asawa sa kanyang kabiyak na may liberality. Ibig sabihin po, wala po itong hinihinging kapalit or bayad. Attorney Easy. Yan po, gaya po sabi ni Attorney Karil, ito po yung pagbibigay o pagdodonate sa mag-asawa. Tapos ay ito po ay applicable po dito ang ating Article 87 ng Family Code po. Iba pa rin ho ba yung donasyon sa kusang bigay? O iba pa rin ho ba yung donasyon sa obligasyon?
Halos nagkakapareho lang po yung donasyon sa kusang bigay dahil kung kusang bigay po ito ay binibigay niya ito ng kumbaga ay wala pong hinihingi siyang kabayaran Oo. o kapalit. Alright, ibig sabihin maluwag sa loob. Si Attorney AC, ngumingiti siya, maluwag sa loob. Alright. At totoo bang bawal ang donasyon ng mag-asawa sa isa't isa habang sila ay kasal? Ano ho ang general rule ukol dito? Sa atin pong family code, ang nakasaad po dito, ang pangkalahatang tuntunin ay ang bawat donasyon na mangyayari sa habang sila ay kinakasal ay void po. Ibig sabihin po ng salitang void ay walang bisa. Ngunit ito po ay pangkalahatang tuntunin lang at meron po tayong tinatawag ng mga exceptions. Oh. O pwede pong mangyayari ito. So, ganun po pala yun. Attorney AC, pagka po dapat po ba pagka may donasyon, ibig sabihin, hindi na kasal? Ganon? Hindi po. Ang sinasabi po ng ating batas ay pag mag-asawa po ay bawal po mag-donate ang Oo. mag-asawa sa isa't isa. Ano po? Mamaya po siguro sa mas mga Mas detalye. malalim, mas malalim na pag-uusap natin, kung ano baga yung legal basis and exemptions ukol dyan. Ano po ba ang sinasabi ng Family Code of the Philippines tungkol sa donation between spouses? So kung babasahin po natin ng per word po sa ating family code, nakalagay po dito, every donation or grant of gratuitous advantage, direct or indirect, between the spouses during the marriage shall be void. So yun po ang nakasulat sa ating family code of the Philippines. Paano po natin pa mas lalong maipaliliwanag yan? May mga exemptions ba kung kailan pinapayagan ang donation sa pagitan ng mag-asawa? Ang pinakalayunin po nitong ating Article 87 ay protektahan ang mga nagkakautang or creditors at iwasan po ang posibleng pananakot o undue influence sa mag-asawa na upang makuha ang ari-arian nito. Sa exceptions naman po, meron po tayong 2 exceptions na nangyayaring pwede po ang donasyon sa pagitan ng mag-asawa. Una na po dyan ay pagbibigay ng moderate gifts on family rejoicing. At ito po ay nangyayari pag may mga okasyon, ang napampamilya, pwede po silang magbigay. Ngunit ito po ay meron pa ring sinusunod na dapat pumasok ito sa tinatawag nating mga rules para masabing ito ay valid donation o tamang donasyon o hindi po labag sa batas. Pangalawa po ay sa pamamagitan ng pagpapamana o yung paggawa ng last will and testament. Nabanggit niyo po, Attorney Karil, yung moderate gifts on the occasion of family rejoicing. Ano po ba yon at hanggang saan ang limit nito? Pag sinabi po sa pagtingin po ng batas at sa mga naging desisyon po ng ating Korte Suprema, ito po ay ito po yung relatibong konsepto. Ibig sabihin, hindi po porket moderate na pantay-pantay po siya sa bawat mag-asawa dahil ito po ay tinitingnan sa financial capacity ng asawa na nagbigay sa kanyang kabiyak. Ito po ay dumedepende kung ito ay magiging moderate o normal, kung siya po ba ay kumikita ng milyones, kumikita po ba siya ng mas mababa sa milyones, o kung anong kanyang ranking or status po sa ating society. Yun po ang nagiging basihan ng moderate po. Yun po. Attorney AC. Dagdag ko lang po, depende din po yan sa okasyon. So, depende po sa customary na okasyon, kung ano po yung mga nireregalo o binibigay sa mag-asawa. Tapos ganyan din po, kailangan din po na hindi po maapektuhan substantially yung estate yung conjugal property ng mag-asawa. So, ibig sabihin po niya, Attorney AC, Attorney Karil, ayon din ho sa aking pagkakaintindi, ibig sabihin, may sarili na silang, di po ba, bukod yung conjugal, may sarili silang mga ari-arian. So, nandun yung limitasyon, depende nga ho, doon sa kakayanan ng bawat isa sa mag-asawa. Tama po ba? Yes po. Oo. So pagdating naman ho doon sa property, paano naapektuhan ng property regime? Ano po ba yung property regime? Absolute community of property o conjugal partnership of gains ang usapin naman ng donation. Yan po.
Yung ano po, nung naging family code na po ang ating applicable na batas, naging ano na po, no, from conjugal gains of property, naging ano po tayo, absolute community of property. Ibig ko po sabihin ito, sa absolute community of property, lahat po na dinala ng mag-asawa sa kanilang pagsasama ay nagiging form or nagiging parte ng kanilang community of property. Ibig ko sabihin, no, pag may mga minana o may mga nabili ng mga property yung isang asawa, pag nagpakasal, magiging party po ito ng conjugal or community of property po ng mag-asawa. Sa conjugal property naman po, ang ibig ko po sabihin nito, bago po maging maisabatas ang family code po natin, ang regime po ay yung pagkaano lamang po ang income or fruit of ng kanilang marriage, yun lang po ang nagiging parte ng conjugal property. Yun po pala. Pag nag-asawa na at yun lang ang naipundar, conjugal property. Opo, depende po kung kailan po sila nagpakasal na po. Kung ang umiiral na po ng panahon na yon ay yung family code na po natin ay absolute community of property na po ang kanilang property regime. So, kailangan po malaman kung kailan po nagpakasal yung mag-asawa para malaman po natin kung ano po ang kanilang applicable na property regime. So, depende ho pala yun. Alright, mga kabrigada, mas lalaliman pa natin yung mga pag-uusapan natin ukol sa donation between spouses. Mga kabrigada, maraming salamat po, Attorney Karil and Attorney AC. Maya-maya mga kabrigada, pag-uusapan din natin yung timing at validity ukol ho diyan sa donation of between spouses. Ganun din ho, yung tax documentation, yung special situations at yung practical at alin pa ho ba yung iba pang mga impormasyon. Alright? Sa mga oras na ito mga kabrigada ay papaalala lang natin, Attorney Karil, Attorney AC, magpapaalala lamang ako sa ating mga kabrigada yung Power Cells Herbal Capsule huwag kakalimutan, antioxidant, anti-inflammatory, antioxidant natin yan, syempre natural antibiotic, nababatay sa mga viruses at bacteria, at syempre mga kabrigada, tutulong ho yan upang mapababa ang cholesterol at mapababa ang sugar level. Sa cholesterol, matutunaw yan sa patuloy lamang at consistent na pag-inom ng ating ipinagmamalaki, ang ating Power Cells Herbal Capsule. 16 years na nating kasama mga kabrigada, dududa pa ba tayo? Hindi na. Power Cells Herbal Capsule, available ho yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. Alright, at si Brigada Mel Balino narinig na ho. Mga kabrigada, tunghayan ho siya sa ating pagbabalik. Syempre, Power Cells Herbal Capsule, toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, magandang umaga. Good morning! Pasensya na po. Medyo na-late ang iyong lingkod. Dito ho yan sa ating palatuntunan. Oo, ako po ay medyo nagkaroon ng alintana sa aking biyahe mga kabrigada. Anyway, nakarating din naman at maraming salamat sa pansamantalang humalili sa atin sa unang stretch ng ating programa mga kabrigada kay Brigada Jamie. Pero sa ngayon po, ito na ho ang inyong amiga sa radyo, si Brigada Mel Balino. And of course, kasama pa rin mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Mga kabrigada, alas 8:24 na. Yan, ipapaalala ko lang ho sa inyo na panatilihin pong malusog ang katawan ng inyong mga chikiting dahil sa mga panahong ito ay unti-unti na naman nagbabago ang ating weather. Yan. From napakalamig to umiinit po mga kabrigada. Ramdam nyo ba? Medyo maalinsangan na minsan ang panahon. Ano? Yan, na dapat sa mga ganyang pagkakataon mga kabrigada ay pinoprotektahan na natin ang katawan ng ating mga chikiting. Tama! Yan. Yung kanilang resistensya mga kabrigada ay dapat sinusuportahan na po natin. Tama!
Yan, naririyan naman mga kabrigada ang ating Yummy Vit para po sa inyong mga anak na may edad 6 months hanggang 2 years old ang ating Yummy Vit Oral Drops. At kapag pumatak na po sila ng 3 years old to 15 years old, ang ating Yummy Vit Syrup na iyan. Type ko yan. Oo, syempre mga kabrigada, pagpapainom dyan mga kabrigada, isa laang. O halimbawa, kung isang beses lang sa isang araw, yan. Kasi pag oral drops, alam ko, 1 ml. Yan. Tama! 1 ml ba? Eh, ganun? Hindi na ako sigurado. Oo, kasi yung chikiting ko mga kabrigada, hindi na siya drops. Syrup na ang pinapainom ko sa kanya. Every time na nagpapainom ako ng syrup, isang kutsurita na lang lagi. Tama! Oo. So, medyo yung ating drops ay nakaligtaan ng very light kung ilan. Pero alam ko 1 ml nga iyon mga kabrigada sa isang dropper. Sige, anyway mga kabrigada ha, yan po ay available sa mga tulisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drugstore, sa The Generics Pharmacy at sa Generica mga kabrigada. Pati na din po sa Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Anyway, good morning po kay Attorney Karil at kay Attorney AC ngayong umaga. Magandang umaga. Nasimulan na natin kanina mga kabrigada ang ating usapan pagdating po doon sa donation between spouses. Yun ang ating topic ngayong umaga. At kanina napag-usapan na din po mga kabrigada with Brigada Jamie kung paano naapektuhan yung property regime. Last week mga kabrigada pinag-usapan natin ito with Attorney Benjan and Attorney Alan. Itong property regime, yung tinatawag na absolute community of property at conjugal property of gains. Pero with this, yung ating sunod na katanungan mga kabrigada, halimbawa po, Attorney Karil, Attorney EC, exclusive property ng asawang isang lupa o negosyo, maari po ba itong i-donate sa kanyang asawa? Kung ito po ay eksklusibong property, kung ito po yung nangyari na sila habang sila ay kasal o nasa ilalim ng kasal, hindi po ito pwede. Kahit nasabihin po natin ito ay exclusive property. Ngunit kung ito po ay mangyayari bago ang kasal, meron po tayong tinatawag na donations propter nuptias po ang tawag natin dito. Ginagawa po ito bago po sila ikasal. Pwede po ito kung ito ay exclusive property naman nila. Pero kung ito po ay mangyayari habang sila ikasal, hindi pa rin po ito pwede. Void po ito at wala po itong visa. Bakit po ganoon, Attorney? Kagaya po ng nabanggit kanina na layunin po ng ating family code na protektahan yung tinatawag po nating pwedeng maging impluensya ng asawa sa kanyang kabiyak kasi may mga posibilidad po na pwede itong gawin para tumakas sa pagkakautang na ito po ay may mga desisyon po ang ating Korte Suprema na yun po ang naging kanilang desisyon dahil ang layunin po ay protektahan itong ating mga creditors, yung kung may pagkakautang po ang kabiyak o ang kanyang asawa. Kaya bawal i-donate. At diba, correct me if I'm wrong, Attorney, kapag kasi mag-asawa na ang halimbawa, ang isang couple, kapag mag-asawa na sila, pasok na ito doon sa absolute community of property. So bawal na talaga ang donation sa kanila. Sa nabanggit po ni Attorney Easy kanina, depende po ito kung sila po ay kinasal bago ang family code o pagkatapos ng family code. Sige. So, paano po kung merong prenuptial agreement? May pagbabago po ba sa rules pagdating sa donation? Yan po. Pag meron po sila, Brigada Mel, pag meron silang separation of property, pwede po na may konting restriction po pero generally void pa din po kahit separation of property regime sila. So hindi pa din pwede. Oho, di pa rin pagka ang meron donation. separation of property regime po sila. Napakahirap pala bawal talaga pala mag-donate. Kasi iniisip natin, ito kasi ang general thought ng ating mga kabrigada, yung ating mga tagapakinig. Tayong ordinaryong mga mamamayan, na kapag donation naman yan 'di ba? At saka asawa mo naman ang dodonatan mo, di wala naman dapat. Pero yun pala ay napakahigpit ang batas pagdating sa ganoon. Yes Opo. po. Gaya po sabi po ni Attorney kanina na
ang kung ano yung layunin ng ating batas, gusto ko lang idagdag na ito ay para din proteksyonan yung mag-asawa, yung na maiwasan po na kinokontrol ng isang asawa yung kanyang espouso, yung kanyang asawa sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga property ng mag-asawa. Ganun din po para maproteksyonan yung mga karapatan o inheritance right ng mga anak nila. Ano po? So yun po yung intensyon ng ating batas. Oh, kaya bawal ang donation sa sa mga mag-asawa. So yun na nga po kanina, Attorney Karil, sinabi nyo, mas pinapayagan yung donation bago ikasal. Bakit po? At sa kadahilanan po na wala pa pong legal na union sa mag-asawa, ibig sabihin kung ganun po ang mangyayari na ma-donate siya bago ikasal, may iwasan po natin yung sinasabi po ni Attorney Easy na pwedeng maging control na makontrol ng bawat isa sa kanila kung ano yung property na meron sila habang sila'y kasal. Oo. How about, Attorney, yung sitwasyon, nag-donate before ikasal, tapos nung ikasal sila, ibig lang babawiin ng donation. Pwede ba yun? Kung ano po, kung valid po yung donation before marriage o prior marriage, magiging yan lalo na kung ngayon family code na po ang applicable na ating batas, magiging magfo-form part na rin naman siya ng community of property po ng mag-asawa eh. Totoo. So, pag naging form part na po siya ng community of property ng mag-asawa, ay hindi na wala na kailangan i-cancel or i-terminate dahil pareho na silang may-ari. May-ari. Oho. Okay. So, ano po ba yung epekto kung nagkakaroon ng donation habang kasal na bawal pala? So, void ba ito? Pwede ba ito agad na meron bang pwedeng gawin pa ba or meron pa bang dapat na what I mean is meron pa bang other way? May pinapayagan ba ang batas? Na pwede pa rin na magbigay. Meron bang exception? I mean, 'yon. Sa ganoon. Meron po tayong exception. So, yun po yung atin pong na pag-usapan kanina na kung ito po ay may mga okasyon sa pamilya, pwede pong magbigay ng moderate gifts at pwede po naman na bigyan ang kanyang asawa kung siya po ilalagay niya sa kanyang last will and testament. Doon na yun papasok. Oo, yung tipong hindi naman talaga pagdating na makakaapekto pagdating doon sa inheritance ng mga anak at doon mismo sa property ng mag-asawa. Yes po. Okay naman. Kung bibigyan nyo lang naman po pwede ba alahas? Ganoon. Pag mayaman, di ba? Alahas. I-donate ko sa'yo yung alahas ng aking nanay. Ganoon. Pwede ba yung ganoon? Pwede po, lalo na pag talagang yung financial capacity ng mag-asawa ay medyo may kaya. Mm-hmm. So, lalo na pagka may special na okasyon na yun ay naging kultura na natin na magbigay ng mga ganong klaseng regalo, edi pwede naman po, hindi naman po yung pinagbabawal. Pero may mga pagkakataon ba, attorney, na pwedeng questionin ng anak yung donation na ginawa ng kanyang magulang sa kanyang asawa? Opo, pwede po niyang questionin po yun kasi pinagbabawal nga po ng ating batas na magkaroon ng donation sa mag-asawa po. So, halimbawa kung property ang donate, pwedeng questionin, saan ba pwede ito? Dadala po ba ito agad sa korte or paano po? Depende po. Halimbawa kung nagawa ng paraan na paparehistro lamang yung halimbawa po lupa sa asawa, pwede pong questionin ng mga anak sa korte, para ma-cancel yung title, o yung registration, ma-cancel yung title of registration dun sa asawa. Kasi may mga pagkakataon po na mag-asawa pero yung halimbawa po yung lalaki ay may unang asawa na namatay, may mga anak, tapos nag-asawa muli. Tapos dahil gustong may usapan yung mag-asawa na para mapunta lamang doon sa bagong asawa yung property para hindi na mamana ng mga anak sa unang asawa, ibibigay dito sa pangalawang asawa. So, para hindi maproteksyonan yung mga karapatan ng mga
anak sa unang asawa, yun nga po ang intensyon ng ating batas. Pinagbabawal po itong Pwedeng Ah, questionin. yun. Oo. May tanong ko lang, attorney. Kasama ba doon sa sakop ng batas na pagbabawal na donation between spouses is yung mga live-in? Or ito lang po ba ay para doon sa mga kasal po talaga? Meron pong dinesisyonan ng Korte Suprema na kaso ni Matabuena versus Cervantes. Sinabi po dito na ito po ay nag-a-apply din sa ating mga common law relationships po o yung ating mga nasa live-in status. Ibig sabihin po, kung ano po yung pagbabawal na donasyon sa pagitan ng mag-asawa ay nag-a-apply din po ito sa mga nasa live-in setup. Oy, okay. So, Attorney Isi, doon sa tanong ko kanina na kung pwedeng questionin po ng mga anak, hanggang kailan ba pwede? Meron po bang period? Opo, may period po tayo, Attorney Karil. Dun sa usaping period naman po, ang batas po natin ay sa kasalukuyan po sa family code, dahil ito nga po ay void ab initio, ibig sabihin po ito po ay wala po itong bisa noong simula pa lamang. May tinatawag po tayo na ito po ay imprescriptible. Ibig sabihin po, hindi po ito naglalaps. Okay. Wala pong tumatakbong panahon na dapat hanggang 10 taon mula nung nadiskubre mo yung donasyon ay dapat ito ay ma-question mo na. Dahil ito nga po yung nung umpisa pa lang ay walang visa, ibig sabihin, wala pong sinasabing panahon ang batas na dapat sa ganitong panahon mo pwede siyang questionin. Kung ito po i-questionin ng mga anak. Ganun pala iyon. Ay siya, yung mga yung may mga monkey business na ganyan. Oo. Sana ay naririnig din niya yung ating pinag-uusapan ngayong umaga. Kasi totoo yung sinabi, nangyayari yung sinasabi ni Attorney Isi kanina na ayaw ipamana doon sa anak sa unang asawa, kaya i-donate sa kinakasama. Na yun naman pala ay bawal. So sa mga may ganun pong sitwasyon na kung kayo po ay nasa sitwasyon na ganyan, maaari po siguro mga kabrigada na kung gusto nyo magtanong about po sa inyong sitwasyon, ito ba ay ganito, ganyan, may gusto kayong mga malaman, nako, ang IBP Batangas mga kabrigada ay meron po silang libreng legal advice. Yan. Sa kanila po mga kabrigadang opisina, 1 p.m. to 5 p.m. Attorney Isi, Yes po. Diyan po yan sa Palyokan West. Tuwing Yan. Friday po. Oo, every Friday po iyan. So, maitanong nyo na din mga kabrigada, yung inyong sitwasyon kung kayo po ay nasa sitwasyon ng isang ganoon. Dahil sabi nga mga kabrigada, ayon po sa ating batas, syempre ang pinapangalagaan po niyan is yung pamilya, lalong-lalo na yung unang pamilya talaga, yung legal ba? At yung mga anak noon na siya dapat mga kabrigada, yung may mas karapatan pagdating po mga kabrigada sa mga property ng kanilang mga magulang. Okay? Pero anyway mga kabrigada, magbabalik kami. Mamaya pag-uusapan natin kapag may nag-donate, sabi nga, kasi 'di ba, bawal ang property na i-donate. Yung mga makakaapekto sa mamanahin ng asawa at ng mga anak. So, pag ganun po ba, may donor's tax kapag nag-donate? Halimbawa, yung asawa sa kanyang asawa, o ang kanyang esposo sa kanyang esposa. Yun. So, pag-uusapan natin yan mga kabrigada sa ating pagbalik. Sa ngayon muna mga kabrigada, paalala ko lang, alas 8:39 na. Huwag niyong kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tamang-tama yan. Yan po mga kabrigada ay malaking tulong para po sa pagpapalakas ng inyong resistensya. Lalo na ngayong pabago-bago na naman po ang panahon. Yan, nainit na. Pumapasok na po mga kabrigada ang summer. Inaantay na lamang natin ang formal deklarasyon ng pag-asa sa pagpasok po mga kabrigada ng summer. Kaya naman po dapat sa mga pagkakataong ito, todo na po mga kabrigada ang proteksyon ninyo sa inyong kalusugan. Tama! Ang ating Power Cells Herbal Capsule, napaka-natural, purong herbal po yan mga kabrigada. Composed of bawang, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark mga kabrigada. Wala pong halo yan na synthetic. Purong herbal po ang ating Power Cells Herbal Capsule. Kaya naman, makakasiguro kayong wala po yan na side effects sa inyong katawan, tanging good effects lang. Tama! Yan.
Type ko Power yan. Cell Sorbal Capsule mga kabrigada. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo alas 8:47 na at ang oras na yan mga kabrigada inatid sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Yon, mga kabrigada ha. Ang ganda mo mga kabrigada ng ating balat ay hindi lang dapat mga kabrigada yan ay panlabas. Dapat nagre-reflect mga kabrigada yan, yung galing sa loob, papalabas. Dapat ganoon. Alam niyo ho ba mga kabrigada na ang vitamin C sa Guard C, yan po mga kabrigada ay tumutulong sa collagen support at skin protection. Plus, yung ating Guard C plus with zinc ay may zinc na tumutulong po mga kabrigada na kontrolin ang skin stress at breakouts. Pareho din po mga kabrigada silang mahalaga pagdating po mga kabrigada sa immune response ng ating katawan. Kaya kapag healthy ang ating immune system, of course, mabilis po mga kabrigada ang skin recovery. Mas malinaw at mas radiant po mga kabrigada ang ating mga kutis. Always mga kabrigada, G with Guard C plus with zinc. Immunity you can feel, glow you can see. O, diba? Type Ako ko mga yan. kabrigada, ako ay user ng Guard C nitong nakaraan, last week yata iyon. Kumuha ako ng dahon ng malunggay sa aming bakuran. Abay, manahigad ako. Kalaki ng higad ng sa akin sa aking kamay. At thankful ako mga kabrigada doon sa Guard C dahil nung nahigad ito mga kabrigada, itong palad ko dito sa gilid. Oo, medyo nangati siya at talaga namang hindi ko lang pinapansin siya, nilalagyan ko lang ng konting mga ointment, mga pang rashes na ointment. Tapos sabi ko, bakit habang tumatagal ay dumadami sila? E di ang ginawa ko ay pinagpuputok ko, o di ba? Ganun na pinagtitiris ko mga kabrigada yung mga parang tubig-tubig ba na e di tiniris-tiris ko siya. Then dapat sa ganito, ang normal mga kabrigada ay 3 days to 5 days mga kabrigada yung paghilom. Pero nung pinutok ko siya, halimbawa kahapon pinutok ko siya, kinaumagahan, wala na, okay na, di ba? O, di ba? Walang katikat, hindi din masakit. Ganun. Diba? So sabi ko, ay, ang galing. Oo, kasi ako mga kabrigada, every night talaga, Guard C ang aking iniinom. Tapos pagka umaga, bago pumasok sa trabaho, si Power Cells talaga yan. Yan lagi ang combo ko kapag bago po mga kabrigada, pumasok ng trabaho at bago matulog. Kasi si Guard C, ang sarap ng tulog ko kapag Guard C. Oo, napakasarap mga kabrigada. Talagang hindi ko na namamalaya ng nasa paligid ko. Tapos gigisingin na lang ako ng asawa ko, Mami, papasok ka na. Diba? Ang galing. Ganun. Kaya naman talaga ako'y saludo dyan sa Guard C mga kabrigada, sa ating Guard C Plus with Zinc. At available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar sa Carl Andre Drugstore mga kabrigada. Uy, available din po yan online sa pamamagitan po yan ng Shopee, ng Lazada at ng Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Yung may mga gusto palang katanungan, magtanong sa ating kasamang abogado ngayong umaga, pwede po ang ating text line number 0945-287-6650 at sa comment section po na nangyayari nating Facebook Live, hanapin nyo lamang po mga kabrigada ang Brigada Batangas. Naka-live tayo diyan. Tama! Aha, sige, balikan natin yung ating talakayan mga kabrigada ngayong umaga. Ang aking tanong kanina mga kabrigada, bago tayo mag-commercial, may donor's tax ba kapag may donation between spouses? So, Attorney Karil. sa Sige atin po. pong katanungan na ito, kung may donor's tax po ba pagdating sa donation between spouses, ang sagot po ay wala po. Kasi hindi nga po ito valid. So, hindi po nire-recognize ng BIR na sila ay patungan ng donor's tax dahil wala nga pong saysay itong donasyon sa pagitan ng mag-asawa habang sila'y kasal. Kasi kung mga alahas lang naman, wala naman po yun na tax diba? May tax kapag binili. Oo, pero pag dinonate, wala na. Sige. Ano po ba ang tamang proseso kung may valid donation? Oo, kailangan bang may kasulatan? Kailangan bang notaryado? Yun po, kailangan, kung valid donation po ang gagawin, kailangan po mag-execute ng deed of donation para manotaryuhan ng abogado o ng notaryo publiko. Tapos pagkatapos po noon ay kailangan na
pumunta sa BIR para mabayadan po yung tinatawag na donor's tax, ano po, na 6%. Depende po sa valor ng property. Tapos pagkatapos po noon ay kailangan din po pumunta sa Register of Deeds at sa LGU para i-process po yung mga dokumento. Oo. Sa ganoon po ba, attorney, pwede din po ba halimbawa nag-donate, may mga papeles, notarized, nagbayad ng donor's tax, pwede pa pag binawi po ba, paano po ba yung proseso? Pagka na-donate na po, pag na-execute na po yung ating deed of donation, hindi na po basta-basta yung nakakancel. Ano po, nababawi po. Lalo na pagka pinagbayadan na yung ating donor's tax, tapos pinoseso na po yung mga transfer. Ano po. So, hindi po basta-basta na babawi o nakakancel po yung donation. Okay. So, yun na nga. Kailan daw po kailangan i-register ang donation sa Registry of Deeds? Sa lahat po ng pagkakataon, kung ito po ay valid na donasyon naman, ay kailangan po itong i-register sa Registry of Deeds dahil ang layunin po nito ay maprotektahan yung donee o yung pinagbigyan ng donasyon laban sa ibang tao na pwedeng magkamkam po nito. Opo, lilinawin ko lang for clarification lamang, ma'am and sir. Pag sinabi natin valid donation, ano po ba 'yon? Anong ibig sabihin noon? Para sa kaalaman lang ng ating mga tagapakinig. Ito po ay sumunod sa mga formalidad ng ating batas at hindi po ito labag sa public policy or sa pulisiya ng publiko na kagaya po ng donation between spouses, hindi po siya nire-recognize ng ating batas. So, hindi po ito matatawag na valid donation. Okay. So, paano daw po kung may third party na naapektuhan? Halimbawa, may utang daw po yung nag-donate. Kung meron pong ganitong sitwasyon, ay meron po tayong may remedyo po ang mga pinagkakautangan nitong may utang na nag-donate dahil pwede po silang pumunta sa korte upang ipagsawalang bisa ang nangyaring donasyon dahil ang kumbaga ay naging paraan po ito ng nag-donate na asawa para tumakas sa pagkakautang mula sa kanya. May legal na remedyo po itong mga creditors natin o mga pinagkakautangan. So, ibig sabihin, may karapatang maghabol ang mga pinagkakautangan. Lalong-lalo na kung yung mahirap talaga. Kapag pinagkautangan mo, tapos sabi, wala naman po akong pambayad ng gano'n. Tapos nalaman mo, nag-donate pa? Yes. Oo, ng property. Ang kapal ng mukha na ng utang. Idagdag ko lang po Brigada Beno. Kaya po maganda ng mga ginagawa po namin, pinapayo namin sa mga kliyente namin pag kami identified nila yung property ng may utang sa kanila. Tapos meron silang parang nakuha impormasyon na pwedeng gustong ilipat. Ang ginagawa po namin, pinapayuhan namin na magpa-annotate dun sa title. Ano po, na meron silang hinahabol na utang dun sa may registered na owner ng property na yon. Kailangan. Para maproteksyonan po sila. Kapag nagkakaroon po ba ng ganitong donation, halimbawa, nag-donate ng property, meron po bang publication na ginagawa yun? Opo, pero po yan sa pagdating po sa Register of Deeds, i-require po sila na karoon ng publication pag gusto po nila mailipat sa kanila yung pangalan ng titulo. Hindi pwedeng hindi, attorney? Opo, yes po. Oo. So, yun. Ito naman po, dito tayo sa mga sitwasyon na maaari bang bawiin ang donasyon? Sabihin na natin hindi, kasi bawal naman po sa mga mag-asawa Maaari bang bawiin ang donasyon kung nagkaroon ng problema between the donor and the donee? Tama ba ako? Tama ba ang wording ko? Sige po. Ako na po ang Sige po, Attorney Karen. Pwede po itong mabawi, ngunit meron pong, kagaya po ng nabanggit ni Attorney Isi kanina, ay dahil sa ilalim na po sila sa tinatawag nating deed of donation, depende po ito kung ano po ba yung mga naging grounds o mga naging dahilan bakit niya ito babawiin. At ito po ay kailangan pa rin dumaan sa legal na paraan at hindi basta-basta. Pero pwede po bang malaman kung anong mga grounds kung saan pwedeng bawiin yung mga denonate? Kung ito po ay illegal, ang naging, kumbaga, illegal po ang nangyaring transaksyon na bakit
sumailalim sila sa ganitong donasyon ay ang subject po ng naging donation ay hindi po kumbaga ay labag sa batas dito sa atin. Yun din Oh. po. Dagdag ko din, Brigada Mel, no? Pag halimbawa po, merong, yun nga, gaya ng ating topic ngayon na void yung donation, gaya ng sa pagitan ng mag-asawa, ganun din, pagka merong ginawang panloloko, parang fraud or na manipula yung pagdodonate ng property or ng bagay sa ibang tao. Yan. Pwede po nilang ipa-cancel yung donation. Oo. So kung halimbawa ang grounds ay fraud, so kailangan mo pang patunayan. Opo, yes po. Oo, na talagang nagkaroon ng fraud sa proseso or sa pagdodonate. Opo. Oo, yun. Okay. So, pero halimbawa, sabihin na natin na nag-donate na hindi naman mga property yung mag-asawa sa bawat isa. So, kapag nagkaroon po ba ng legal separation o annulment, paano po yung magiging doon sa mga donasyon na ibinigay ng mag-asawa sa bawat isa? Ganun pa din po, void pa din po yung yung donasyon sa mag-asawa kahit sila ay ma-annul or magkaroon ng legal separation. Wala pa din bearing. Hindi po maapektuhan po yung pagiging void ng donasyon. Pero halimbawa, attorney, mga alahas, mga ganoon, pwede bang bawiin? Pagkaolahas talaga. Oo, pag-alahas. Pwedeng bawiin. Sabihin ng asawa ng esposo na binabawi ko na yung mga naregala ko sa iyo ng anniversary natin. Ganoon. Pwede ba gayon? Siguro pag pasok po siya doon sa moderate gift na baka hindi na ho pwedeng mabawi at Ang bigay ay bigay. Anyway, mga kabrigada, naitanong lang natin. Baka kasi sa susunod, alam mo, magregalong asawa ko. Ganon! Bawiin. Biro lang po, mga kabrigada, ha? Pero yan po pinag-uusapan natin, ha? Donation. Meron ng katanungan dito kanina. May nakita na ako, ma'am and sir, na isang katanungan mula sa ating viewers sa ating Facebook Live. Mamaya, mga sir, si Sir Sibayan yata yun. Mamaya, i-entertain natin yung katanungan kasi may in relation naman po sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Pero sa ngayon po muna, mga kabrigada, magbe-break lang po kami. Magbabalik pa po, mga kabrigada, ang inyong Tira Brigada sa segment, mga kabrigada, na legal na usapan. Kasama po, mga kabrigada, Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Pero sa ngayon muna, sa mga lolo't lola natin, good morning po sa inyo. Huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras na yan ay atid sa atin, mga kabrigada, ng ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Type ko yan. Kabrigada, lalang-lalo na sa mga teenager natin, na mga tagapakinig, ito lang, paalala lang natin, when you learn to love yourself, caring for others comes naturally. Yan. Tama! At bilang teenager, nakakatulong po, mga kabrigada, ang pag-aalaga sa sarili sa pag-build ng confidence. Naiiwasan din po, mga kabrigada, ang pressure at pagkumpara sa iba. At mas nagiging healthy ang ating mga habits. Tama! And to support your healthy choices, mga kabrigada, lalong-lalo na din po, mga kabrigada, sa inyong buhay, meron pong susuporta sa inyo dyan. Ang ating standout, ES4 Multivitamins Capsule. Siksik ho yan, mga kabrigada, sa essential nutrients, katulad po, mga kabrigada, ng Chlorella Growth Factor, nabulol na si Brigada Mel. Ng taurine, mga kabrigada, ng vitamins at mga minerals na nakakatulong po, mga kabrigada, para mas maiparamdam natin yung pagmamahal natin sa ating sarili. Walang masama, mga kabrigada, na minsan-minsan piliin natin ang ating mga sarili. Tama! Love yourself. Napaka-importante yan, mga kabrigada. Ha? Standout ES4 Multivitamins Capsule. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Tama!
Siyempre, available po yun sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan dyan sa inyong mga lugar. Nga pala, nagpapabati mga kabrigadang isang pharmacy dyan ho yan sa... Saan nga ba yun? Sa San Jose. Oy, good morning po dyan sa Fort Watcher Pharmacy. Yan. Meron daw silang produkto ng brigada dyan sa kanilang pharmacy dyan. Ang kanilang main branch ay sa Taysan, sa San Jose, Batangas. May branch din po dyan sila sa Banay-Banay First. Ayan, sa San Jose. Ay, good morning po sa inyo. Ayan, nabati na namin kayo. Magtatampo, ha. Sige. Anyway, mga kabrigada, dire-diretso tayo sa ating pinag-uusapan. Dito ho yan sa legal na usapan. Huling, huling yugto para sa legal na usapan, mga kabrigada. So, eto, yung ating mga natitirang katanungan. Ano-ano po yung mga common misconceptions tungkol po dito sa donation between spouses? Siguro po ang ilan sa mga common misconceptions po natin, parang may nabanggit po tayo kanina na kapag ang donation, sa'yo na agad yung ari-arian o sa'yo na agad itong kung ano mang dinonate sa iyo. Ngunit ito po ay nililimitahan ng batas kung ito ay nangyari sa pagitan ng mag-asawa. Na kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So, bawal mag-donate. Oo. Idagdag ko din Attorney na Brigada Mel, no? Siguro yung mga common na misconception na pwede mag-donate ang mag-asawa ay dahil merong consent. Sabihin payag yung mag-asawa sa ganung donasyon. Pero sabi ng batas bawal po. Kahit na merong consent ng mag-asawa, kahit yung anak ay payag, yung mga anak ay payag, void pa din po yung donation sa mag-asawa. Yan po. Apo. So ano po yung para sa inyo, pwede yung maipayo doon po sa mga mag-asawa na gustong maglipat ng property sa isa't isa? So kaya po nandito po ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, dito sa Batangas chapter. Pwede pong pumunta sila kung sila po ay naglalayo na magtanong tungkol sa paglilipat ng ari-arian ng mag-asawa. At kung hingi po sila ng payo ay tamang pumunta po sila mismo sa abogado. Wag humingi ng payo sa mga kakilala. Sa iyong best friend. Dahil baka mali din maibigay sa inyong payo o minsan kayo. Attorney Easy, may maipapayo po ba kayo? Opo, yun nga po, gaya po sabi ni Attorney Karil na humingi po kayo ng payo sa abogado kasi po hindi po yung iba ho kasi nakikinig lamang sa mga kakilala nila, mga kaibigan. Akala nila na yung mga sitwasyon ng kanilang kakilala ngayon ay applicable din sa kanila. Depende po yan. Kaya po may tinatawag po kami yung due diligence para ho inaaral pa ho namin or nire-review pa ho namin yung mga bagay-bagay na pwedeng makaapekto para maging valid yung donasyon. So, if ever, attorney, na magkaroon ng, halimbawa, gusto nila na sabihin na natin na magkaroon ng magbigay ng property sa bawat isa, sabihin na natin hindi pa mag-asawa or sabihin na natin na magjowa pa lang couple. So, may iba pang legal remedy ba na pwedeng maisuggest kaysa po dito sa donation? Kung sila naman po ay hindi pa kasal, ay pwede po silang mag-donate sa isa't isa dahil wala pa naman pong legal na union sa pagitan nilang dalawa. Kung sakali naman na gusto po talaga nilang maglipat ng property sa isa't isa pero sila ay ikinasal na, meron naman po tayong tinatawag na donation mortis causa. Ito po ay ginagawa kung siya gusto mong pamanahan at ito po ay nagkakaroon ng epekto kung mawala na po o mamatay ang asawa na nagbigay. Halimbawa, attorney, kung binenta, ibebenta ko na lang sa asawa ko. Pwede ba yun? Ito po ay hindi din po ito pwede. Nakalagay po ito sa Kodigo Sibil din ng Pilipinas at pinagtibay po ito ng Family Code na kung sales po o bentahan, hindi pa rin po ito pwede dahil labag pa rin po ito sa public policy o polisiyang pampubliko sa Pilipinas. Idagdag ko din kasi pagka ibebenta nung
isang asawa sa kanyang asawa yung property, para na rin binenta niya yung sarili niyang property. Kasi Sarili po, nilang property. ito po ay either ay community property o part ng community property ng mag-asawa or conjugal property po. Saka yung ibinayad na pera, Opo. galing din sa kanila. Parang binenta po niya. Binenta ang sarili yung property sa sarili po niya. Kaya nga, 'di ba? So yan, maliwanag po yan mga kabrigada. Ha? Bibigyan muna natin ng daan. May ilang katanungan lang po dito. Attorney EC, Attorney Cariel. So, galing di ko nababanggitin yung pangalan, pero ang tanong niya, "Ma'am, pwede po bang magtanong tungkol sa donation?" Kasi yung hipag niya daw nagtrabaho sa Antipolo Rizal ng 10 taon. Tapos yung amo niya na matanda, dinonate sa kanya yung bahay at lote. May sulat kamay pa yung matanda. Katunayan, ibinigay sa kanya yung property na yung kaso namatay yung matanda. Kinuha naman ng pamangkin niya yung binigay sa kanya. May karapatan ba siya o may karapatan po ba yung hipag ko? Doon daw sa property na ibinigay, na i-donate sa kanya ng kanyang amo. Sulat kamay po, no? Sulat kamay? Sulat Oho. kamay. Oo, depende po, no? Kasi po, yung meron po tayong mga requirements po, no? Pagka yung involved na property ay more than 5,000 pesos, nire-require po ng batas na ito ay dapat written and in a public document. Ano po, ibig sabihin, dapat notaryado. At maliban ho doon, may mga requirements po. Dahil limitado lang po yung mga information na binigay, yung mga detalye, kailangan din po examine yung ano po ba ang content o nilalaman nung sinasabing sulat na yun. Ano po, tapos ay ganun din po. Pero halimbawa po, kung ito ipapasok na parang holographic will, ano po, na parang pamana, ay may requirements din po yun. Baka pwedeng pumasok doon. So, ang aking payo ay pwede kayong pumunta sa aming tanggapan sa IBP Batangas para ma-examine namin yung dokumento. Oo. Ito payo natin doon sa mga kabrigada natin na interesadong pumunta sa opisina ng IBP Batangas para po mga kabrigada humingi ng payo sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Dalhin nyo din po yung mga dokumento. Oo, na kailangan po mga kabrigada. Nang sa ganun ay makikita at marireview po mga kabrigada ng ating mga abogado at mas mabigyan po kayo ng tama po na advice, 'di ba? So, ay siya po. Sana po, Sir Sibayan ay nakatulong kami sa iyo ngayong umaga, ha? Oo, kung may oras ka, pwede every Friday, 1 p.m. to 5 p.m. po mga kabrigada sa Palyokan West dito sa sa Batangas City. Yung opisina po mga kabrigada ng Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Anyway, sige po, Ma'am Sir, baka may gusto po kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Go ahead po. At mga pagbati na din. Yung mga nagpapa-shoutout daw po. Marami po nag-message. Di babatiin ko lang po ang aking pamilya dyan sa Kuliat Ibaan, Batangas. At ang aking mga katrabaho po dyan sa MTCC Santo Tomas. At yung akin pong boss na nagkataon po kapatid po ni Attorney AC, si Judge Mendoza po, Judge Charles. Magandang umaga po at lahat po ng nakikinig sa atin ngayong araw. Sana po ay maging mapagpala po ang ating weekend at mga parating pang araw sa ating lahat. Po, Attorney AC. Yan po, batiin ko lang po yung muli ang aming presidente, si Attorney Dindo Atienza. Ganun din po, gusto ko din batiin na happy birthday yung aking dalawang anak, si Malik at si Megan. Ayan, happy birthday. Ayan. At yan po mga kabrigada, dyan na po nagtatapos yung ating segment na legal na usapan. Naway mayroon kayong mga nakuha mga kabrigada na kaalaman ngayong umaga. Kaalaman, may kinalaman po mga kabrigada sa mga batas. Oo, dito po mga kabrigada sa ating bansa. Siyempre, antabayanan nyo again mga kabrigada next week ang bago na naman topic na ating tatalakayin. Kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Magbabalik pa ako mga kabrigada dahil magbabayad utang ako sa mga pagbati sa inyo. Oo, ayaw kasi mga kabrigada na baka
kapag ako'y nawala, wag naman sana. Oo. Sisingilin niyo pati asawa ko. Hindi si Brigada men, yung asawa mo, di ako binate. Ayoko ng ganoon. Kaya babawi utang tayo mga kabrigada ngayong umaga. Anyway, at syempre mga kabrigada, habang kami ay magko-commercial, paalala ko lang din po muna mga kabrigada na panatilihin ang malusog na pangangatawan. Lagi po mga kabrigada yan, kailangan natin yan mga kabrigada dahil yan ang puhunan natin sa araw-araw na pagkayod para po sa ating pamilya. Yan, isang paalala mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, tulukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.